What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan sina Sir Marlon at Miss Pam. Kahapon lamang narinig natin ang speech nga ni Attorney Vic patungkol sa paglaban dito sa bangag na administrasyon na kung hindi nyo pa po napanood mga kababayan nasa video po natin yon na makikita mo dun na talagang all out siya sa paglaban sa mga korupsyon na nangyayari sa ating bansa, particular na nga dito sa House of Crocs. Hindi na payabangan ng proyekto kundi payabangan na ng mga mamahaling relos, bags, o anumang luxury brands mga kababayan. Ako naman po. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, bali-balita ngayon na natataranta na di umano sina Liza Tamba dito sa sunod-sunod na pag-lifestyle check nga sa mga congressman at congresswoman na pinaalalahanan di umano ang mga ito na maglaylo o kung maaari iwasan ang pagsusuot ng mga mamahaling gamit sa harap ng kamera. Naku naman po, totoo kaya yun mga kababayan? Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Nasaktan ng isang Atty. Vic Rodriguez nang idamay ni Lisa Araneta Marcos ang kanyang pamilya. Kaya napilitan siyang magsalita at magbigay na ng direktang atake at disgusto at ibunyan ang lahat ng anomalya ng isang First Lady Lisa Araneta Marcos. Isang political vlogger at isang veteran journalist ang nagdamay sa pamilya o asawa ng Atty. Vic Rodriguez, then Executive Secretary, at naulit ang isang interview ng Lisa Marcos sa the same veteran journalist na binanggit na naman ang pangalan ng ang pamilya, yung parang enough is enough. I have to talk this time around. Tama. At patunay ito, Pam, kung gaano na sila ka-desperado, kung gaano na sila ka-frustrated para lamang sirain yung mga kalaban nila sa pwesto. At ganito rin sila ka-insecure dahil alam nila na sobra pa rin pagpalo paitaas ng popularity ratings ni Vice President Sara Duterte. Kaya lahat ng mga nasa tabi, nasa paligid ng pamilya Duterte ay pinipilayan. Bakit ba gusto nilang bumaba yung ratings ng isang isa? Kasi gusto nila hindi na maalis sila sa pwesto kahit tapos na ang termino ng isang Ferdinand Bongbong Marcos sa 2028 at sila pa rin ang magpapatuloy. At bilang patunay rito, gusto nila na may nangangarap nga dyan na maging Prime Minister mga kababayan. Sino kaya yun? Bigyan ko kayo ng clue mga kababayan. Malaki ang tiyan. Pipilitin pa rin nila yung charter change. Kaya yung midterm elections, napaka-critical nito. Napaka-critical nito. Dahil alam natin na ang charter change o People's Initiative at pati yung impeachment case laban kay Vice President Sara ay isang numbers game. So numero ang mananaig dito at numero ang magpapasya kung magwawagi yung isinusulong nilang pag-alis sa pwesto kay Vice President Sara Duterte at yung sinusulong nilang pagbabago sa saligang batas. Question, Marlon. Do you honestly think na sa paraan mo na, alam mo yung minamanipula mo ang sistema para manatili ka sa pwesto will actually make you stay in power without doing anything, such as delivering your mandate to the Filipino people, such as doing more projects for the country or more opportunities, job opportunities na pang long term na merong yung goal nito yung progressive. Ano ang titignan ng mga tao sa'yo para sabihin, sana may continuity ng kanilang bagong Pilipinas? Do you honestly think na just to manipulate it will keep you in power? Stay in power? Ang ginagawa nga nila ngayon ay kala kasi nila na yung payuda effect nila mga kababayan malaking impact yan sa mga ordinaryong mamamayan. Hindi nila alam na matalino na ang taong bayan, na alam nila na isang simbolo to ng pamumulitika. Mantakin nyo yun, isang ayuda, isang boto na isasanla nila ang dangal nila para iboto ka dahil lang sa ayuda na pantapal lamang sa kumukulong sikmura. Siguro controls ka talaga mapapaikot ka, pero ibahin mo ang mga Pilipino, alam nila ang kanilang ginagawa. Lalo na't mayroon pang Duterte mga kababayan. Duterte na handang ipaglaban ang ating karapatan bilang mamamayang Pilipino. Tabi-tabi lang ayuda.
Ang ginagawa nila ngayon ay sinusuhulan nila ang mga kababayan natin sa iba't ibang lugar, partikular na yung mga nasa probinsya, para lamang mapalabas na may ginagawa silang tama sa kasalukuyang pamahalaan. Pero sa totoo lang, hanggang ngayon po, magtatatlong taon na ang Bongbong Marcos Jr. sa kanyang panunungkulan ay wala pa tayong nakikita improvement, pagbabago at malalaking Correct. proyekto na dapat kapakinabangan ng sambayan ng Pilipinas. Di ba? Tapos ang iisipin nila, magpapirma lang ako ng People's Initiative, I will still become the president. Or the country's form of government will change. I will be the next for party. At saka ang nakakainis, Pamela, bakit ito ang priority nyo? Bakit ang priority nyo ay ang issue ng confidential fund ni VP Sara Duterte? Bakit ang priority nyo ay ang tungkol sa Pogo? At bakit pailalim pa rin ang pagtrabaho nyo para isulong ang charter change o ang People's Initiative, samantalang mas maraming prioridad ang dapat unahin ng kasalukuyang pamahalaan? At sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, ngayon na ang dapat pagdedeklara ng gera kontra korupsyon at katiwalian. Napakagaling. Galing. No? Lalo na yung tono ng delivery niya. Ang galing. Napapanahon? Simple? Gusto nyo bang mangyari yun, mga kababayan, na mag-recycle na lang ang panggagatas nila sa atin? Aba mga kababayan, wag nating pahintulutan yun. Yung ewan ko man, yung parang you will see hope in him na bakit wala siya sa PDP naman, no? Pero marami nagtatanong, bakit wala siya sa PDP? Marami rin nagtatanong, bakit tatakbo ba raw talaga siya? Bakit wala siya sa line-up? Bakit wala siya sa Davao? Sana makapag-desisyon na siya. At hindi po kami ang para manguna sa pag-a-announce kung ano man ang desisyon niya. Kagaya nga na sinasabi namin sa aming mga post, privado o senado, yung Friends of Attorney Vic Rodriguez will still remain Friends of Attorney Vic Rodriguez. Kung sumabak man, Marlon, lagi ito, siguro pwede natin i-share ito. Kung sumabak man, kasi napag-uusapan, hindi takot matalo ang mama. Hindi takot. Kasi lahat ng sinasabi ng mga tao, kingmaker yan. He can make himself a king. Oo. Pero tinanong ko rin siya isa rin sa kinukonsider niya talaga yung family. Hi ma'am, hello po. Salamat ulit sa choknat. Si Marlon! Baka magpadala ulit. Baka sabihin. Joke po, biro. Nakalakbudol And syempre yung mga cute niya mga anak. Talagang sobrang lapit nila sa isa't isa. At kitang-kita natin yung fatherly image niya. Ni Attorney Vic. Yung pag nadidelay yung flight, yung pagkausap mo sa phone. Gusto ng mga babae. Tapos pag nakalabas na ng airport, sakay agad sa sasakyan. Natutuwa akong marinig yung mga I love you anak, yung mga gano'n. I love you. Ganun yun. Sana yung lahat ng pamilyang Pilipino, no, matitindi man problema natin dinaranas, dapat ganun din banding, no? Bago tayo pumunta sa main topic natin, Marlon, gusto ko lang i-end itong recap natin ng successful event yesterday na sinabi din ng isang Attorney Vic Rodriguez sa kanyang pahayag kahapon na kung tayo po ay kontento na sa ating natatanggap na ayuda, kung tayo po ay kontento na pinapanood lang ang kasinungalingan ng isang Marcos Jr. dahil nga nagsinungaling ito sa 5,500 flood controls, sino ba naman ang isang maisog o grupo ng maisog ang para hindian kung saan, para pigilan kung saan kayo kontento na. Pero yun po ay direktang message sa atin, mensahe na nagsasabing huwag po tayong makontento sa ganito lang. Darating po ang midterm election, pili po tayo ng taong talagang naninindigan para sa future ng bawat isa. Hindi lang yung para sa kabataan, lalong-lalo na para sa kabataan, Mano. At para sa iyo, para sa akin, para sa magulang. Para sa lahat. Para sa lahat. And nakita na ho natin ang komposisyon ng kasalukuyang mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Hindi naman po sa pag-ano. Talagang ngayon ho ang pinakamaraming senador at pinakamaraming congressman na sabagay sa Senado ang salat, alam mo, salat sa karunungan at katalinuhan yung karamihan sa mga nakaupo sa kanila. Pasintabi na lang. And doon naman sa Kongreso, hindi salat. Sobra-sobra naman ang kanilang kayabangan, karangyaan at katakawan. Daig pa ng mga to yung buhaya, Pamela. Kasi ang buhaya, pag nabusog,
nagpapahinga. Ito, walang pahinga sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. Sobra-sobra. Yung salat na sila Tama ka sa dun, Sir karunungan, Marlon. tutnukan pa ng Tumpak mga mo. yabang at kala mo sila ang God's gift to legislation. If, di ba? Kala mo Akala sila din na. nila Diyos Kala mo mga sila na rin kababayan. Kala mo sila na rin ng hustisya. Para kung makapagpakulong ng kanilang mga resource person, masyado nyo nang binababoy ang institusyon. Kaya tayo po Grabe, no? ay suportahan natin ang isang VP Sara na nagbigay paliwanag sa ating lahat na iiba ang karapatan ng isang resource speaker versus witnesses. So dapat ito ay maging precedent sa mga susunod pang mga hearing na magaganap dyan, be it at Congress or be it at Senate, Marlon, na dapat pupunta ka doon, alam mo ang iyong karapatan. No? And ito, ano na rin to pagpapakita na rin ito kung anong sistema ng pang-aabuso ang mangyayari sakaling maituloy nila yung plano nilang pagbabago ng saligang batas sa pamamagitan ng parliamentary forms of government. Kasi sa parliamentary forms of government, ang magdidesisyon doon yung mga miyembro ng parliament, yung mga members of the parliament. At dito pa lang sa mababang kapulukan ng Kongreso, sila mismo. Imagine niyo kung sila ngayon ang members of the parliament at nakikinig sa dikta ng kanilang Panginoon na si Tambi. Di ba? Di ba? And siyang prime minister. Wala na. Ganito ho ang magiging figurehead na lang ang presidente. Ganito ho ang mangyayari sa Pilipinas, sa gobyerno, kung manaig ang sinusulong nilang pagbabago sa saligang batas. Kaya mag-isip-isip po tayo, wag po tayong makontento sa kung ano man ang sinusubo nila sa atin. And wag po tayong nakaumang pa rin mo yan. Kasama pa rin yan sa kanilang plano. Ang plano nila i-impeach ang VP Sara. Ang plano nila ipakulong ang Tatay Digong at ipakulong yung iba pang mga nasa paligid ng mga Duterte. Nabanggit mo ang Duterte, nabanggit ko ang VP Sara na nagpaliwanag sa atin na iba ang witness at resource person. Nagbakasyon ba ang VP Sara sa Bicol, Marlon? Umating siya ng piyesta ng Peña Francia. Okay. Ano ginagawa niya sa bahay ng isang dalawang VP ito na nagtagpo noon? Isang current VP at isang former VP. Former VP, no? Ang ganda nun, galing nun. Hindi ko alam bakit masyadong mga nanggagalaiti sa galit yung ibang nasa hanay ng Piglawan. Sino ba yan? Ba't ba nagagalit? Wala ang tingin hindi. Eto, si dating Senador Sani Trillanes. Ang tingin yata nito ni Sensani, tau-tauhan niya lang si Leni Robredo na kung anong gusto niya, yun ang dapat sundin ng isang dating Vice President, Leni Robredo, at galit na parang batang nagtatantrums. At kung paano niya kausapin, ganun kung paano niya sumbatan, pinapa-impeach nga namin si Sara, tapos di ba? Side with her. Ibang klase rin mambulit si Senator Sani. Alam na alam mo sa sarili yan, Senator Sani. Magkaibigan kami, nako-cover ko siya. Magkakilala kami. Okay. Nako-cover ko siya. And I hope, kunin mo to, Senator Sani, ng isang constructive criticism. And wag mong kakalimutan, Mr. Senator, ex-senator, na kaya nagpakamatay ang isang dating AFP Chief of Staff na si General Angelo Reyes ay dahil dyan sa ugaling pambubuli mo, sir. Nasa history po yan at nasa kasaysayan na po yan ng Pilipinas. Ano ang pinagpuputok ng butsin niya? Bakit daw tinanggap niya sa loob ng pamamahay, bakit daw tinanggap ni Vice President Leni Robredo sa kanyang bahay ang isang Vice President Sara Duterte? Kahit naman sinong matinong tao, Marlon, na may bisita, Yan ang hindi nila alam mga kababayan. Nang tawag dyan political maturity. Na kahit magkaaway mga yan, hindi mapagkakaila na may pinagsama ang mga yan. Lalo na itong si dating VP Leni naging kasakasama o katrabaho ni Tatay Digong noong nakaraang administrasyon. Kaya kung ikaw na isang maka-Duterte, na isang maka-Pinklawan, tapos ang reaksyon mo galit dahil sa ng isang banding na walang diskusyon pagdating sa politika, isang toxic traits yun mga kababayan. Dapat lawakan din natin ang pag-iisip natin kung bakit ganito o ganyan. Sina VP Sara lamang at dating VP Leni Robredo ang makakasabi kung ano talaga ang pinag-usapan nila. Na sana wag nating pangunahan ng mga taga-suporta. tatanggapin mo sa loob ng iyong tahanan. Mismo. Pero para malinaw, ito pang nakakainis itong si Attorney Barry Gutierrez. Ito, Na hindi niya nilinaw. Napaka ikaw